Masiglang bagong taon sa ating lahat. At syempre, makulay ang mga bulaklak sa damit ko ngayong gabi. Hindi pa ako galing sa Flower Dome. But, you know, I'm just so thrilled to face this new year kasama kayo sa ating online community. And yes, nabanggit kanina that we have a new series, He Makes All Things New. At sa paunang topic natin ngayong gabi sa ating online, pinamagatan ko itong New Perspective for the New Year. Bakit kaya new perspective? This year, we don't just wanna do more, but to be more. New perspective is about seeing how God sees. Alam niyo, sabi sa Philippians chapter 2, verse 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. So when I say new perspective, it's about focusing on the journey and not just having the outcome. Diba, naririnig lagi natin yung mga New Year's resolution, ano yung gusto mong maging, anong gusto mong makitang pagbabago. So, more than just focusing on the outcome, gusto nating ma-focus doon sa pagyakap sa journey nating lahat. That whatever situation comes around the world, sa kaguluhan na naririnig natin, rumors of wars, calamities, darkness around, yung economic crisis, some threats, well, we will have a different perspective. Kahit ano pang mangyari, whatever situation your family face, we will choose to focus on the good side of things. Yan ang hamon ko sa ating lahat. Embracing the journey for whatever it may bring when it comes to your health, your job, or your business. Whatever situation, may pangako ang Diyos sa atin. And we as Christians, as believers, or those of you who are watching, na naitag kayo rito, we're encouraging you to have a new perspective in life. Kakaibang pagtingin. And instead of focusing on what we can accomplish, instead of focusing on what we can achieve, God is inviting us to embrace the journey itself. Hindi iniiwasan ang mga parating na mga challenges. Hindi promising ang taon-taon na sinasabi. We highlight the goodness of God and His faithfulness, but more on that, we want to highlight also yung journey that God has prepared for each one of us. Iba-iba tayo ng lakad, iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan, hindi ba? Pero hindi iniiwasan yung mga dapat daanan. Sinasalubong natin ito. Hinaharap natin. Hallelujah. Hindi natatakot. Ano ba itong new perspective? It's a shift in how we see, how we perceive, and how we approach any situation or any challenge and people. Yan hindi lang sa mga sitwasyon, hindi lang sa mga hamon sa buhay natin, but also a different perspective, a shift on how we see relationships, how we see people, how we perceive them, yung mga approach natin sa buhay. Kailangan iba-iba rin. Iba-ibahin na natin ang pagtugon dito. Because it is about stepping outside our usual thought patterns or comfort zones. Lagi tayong gumagarahe doon sa kung ano yung komportable sa atin, hindi ba? Pero when you change your focus, when you change the way you see things, makikita natin that we have the ability and more power to solve problems, to solve issues in a more creative and effective way. Having a new perspective helps us see opportunities rather than the obstacles. Mas maganda yung nakikita natin na kahit anong crisis, siya ay isang opportunity for us. Sabi nga ng mga in-check, wala raw silang nakikitang pagsubok. Puro opportunity lang. Kaya kahit saan may negosyo sila. Wala raw hardware sa isang lugar, di maglalagay sila ng hardware doon. Nagkalat sila sa buong mundo. And we need to put on this kind of lens. Mga lente, alam niyo mga antipara. In the spirit, we can wear this kind of lens. Whatever happens this year, itong pagbagong pagtingin. Kanina nandun ako sa 12:30 service sa Katong Shopping Center. Kinanta rin nila itong pinaawit kanina, itong may lyrics na nagsasabing, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Di ba napakagandang pag-welcome sa taon?
We want you, Lord, like never before. And as I was singing that, nakita ko may impression ako, I saw in a vision, itong door talaga na nakabukas on stage, pero sa gitna siya ng 2 taon, isang lipas na taon at isang bagong taon. Ang pagitan lang pala niya ay bukas na pinto. That sometimes we can choose to go back and make silip doon sa nakaraan. Pero sabi ni Lord, tinawid mo na yon. Huwag mo nang silipin. Something glorious, something bright is awaiting us. So, new door for us. His presence is like an open door. Hindi natin pinasok ang taon na to nang hindi kasama ang Diyos. Hindi siya naiiwan sa 2024. Kasama natin siya hanggang 2025, of course, and sa lahat ng mga taon. And we want to encourage you na wag na nating balik-balikan pa yung nakaraan. Wag mo nang lapit-lapitan pa yung pinto at pasilip-silip ka pa, balikan ng mga pangit na nangyari. Iniiwan na yon. Tonight, we want to share from the New Testament a rich collection of stories where men and women encountered challenges. Marami doon mga nahamon sa buhay. Yung growth nila nahamon din at saka yung kanilang transformation. But in all that, they learned how to trust the Lord in each moment. Tulad ng binanggit ko, they embrace the journey and trust God's timing. They also rely on His grace and they walk by faith rather than by sight. At itong taon na ito, marami tayong pag-walk by faith. Hindi walk by feet. Walk by faith and not by sight. Dahil we are supernatural being, we are spiritual being in a natural world. And so there is always this path of the supernatural prepared for us para hindi tayo laging gagarahe doon sa kung ano yung nararamdaman lang, ay nangyayari sa paligid natin, tinamaan tayo ng kung anong pandemya na naman, or anything na mga bantang parating sa atin. We want to really posture ourselves. Focus doon sa proseso. Yun ang aking point 1 ngayong gabi. To process, maging process conscious, not just the outcome. Sa inyo, marahil bago itong pandinig na ito, mostly ang natural o yung pangkaraniwan sa atin, yung excite tayo sa result, di ba? Pasado ba? Kumusta pasado? Ay, nakapasok sa trabaho. Ay, na-increasean. Yun ang mga outcome. Nabuntis, nanganak, malusog. Pero hindi nakita yung proseso na may nahihirapan, merong tiis-tiis, may paghigpit ng sinturon. This year, we want to be process conscious rather than outcome conscious. We need to have a new perspective on the process. Dahil pag hindi natin ito binantayan, dito tayo nagkakagulo-gulo. Yung bago natin makita yung outcome, mahalagang isinasaalang-alang ang mga steps and actions patungo dun sa outcome. For example, sa area ng finance, alisin na natin yung kaisipan doon, yung biglang yaman. Yung biglang yaman scheme. Kaya kahit na ipangutang ang investment dahil sa naipangakong yayaman agad, yung pala sa dulo ay scam. Merong mga ipinapangako. Akala mo yung process na shortcut mo siya. No, God wants us to learn and embrace yung journey, yung step by step. Huwag mamadaliin. It's about being mindful of our every response rather than rushing to get out of the situation. Gusto nang makawala kasi. Kaya bara-bara na lang. Di ba ganun minsan tayo? Ayoko na dyan sa amo na yan. Akala maghahanap ako ng ibang amo. Ganyan. Yung iba naman sa larangan ng mga utang. Makalaya na ako sa utang na to. Ayoko na. Kaya naiisip niyang aksyon, ipapangutang din niya yung pangbayad. Yung process niya mali. Kaya nagkakalubog-lubog lalo, walang katapusang bayaran. Huwag nyo nang itagdyan yung mga kaibigan ninyo na naaawa ka, hindi nyo rin naman alam paano na rin tulungan dahil talagang nalubog na sila doon. Mag-focus sa hakbang na gagawin, yung process, kahit minsan, di ba, sa pag-aasawa, yung iba, sige, basta sino na lang, basta makapag-asawa. Hindi iniisip na meron niyang stages.
ng pagkilala. Kaya alam niyo ba nung araw, ako may katandaan na, nung araw itinatanan na lang ang mga babae pag ang mga magulang hindi sang-ayon doon sa lalaki. Ang gagawin ng lalaki, shortcut process, halika na, lumayas ka na dyan sa bahay ninyo, isasama na kita. Sino rito produkto ng mga itinanan yung nanay nila? Pero ayaw paghirapan ng proseso, nahihintaying makatapos sa pag-aaral yung nililigawan, kapag hanap rin siya ng trabaho, maghintay ng tamang panahon. Yun yung process na ayaw natin salubungin ng maayos. Yung pagtugon natin doon na naiinip tayo madalas. Kaya God is encouraging us, inviting us to be process conscious, maging process conscious sa pagpalit ng trabaho. Huwag agad-agad pa iba-iba nang wala pang kasiguraduhan. Kahit sa paglipat sa ibang bansa, alam niyo mga OFW, ang liligalig kung minsan, hindi ba? Suriing mabuti, ano ba yung impact nito sa buhay ko habang wala ka pang nahahanap? Huwag lang yung patatangay tayo sa agos. May reserba ka ba? Amen? So, ganun din sa calling ng tao. Ano ba yung process noon? Hindi ibig sabihin, ay naka-attend na ako ng maraming training and equipping, bukas dapat pastor na ako. Wala pong ganon. Na parang sa paggising mo, dapat yung gusto mong makamit, andun na siya agad. Kaya maraming nadi-discourage because they don't welcome this process, yung journey. Kaya God is encouraging us, embrace the journey. Walang sabit sa resulta pag tayo ay nagre-respond ng tama doon. Kahit na hindi pa natin makita yung magandang outcome kaagad, wag nating laktawan yung process. Alright? Wag nating madaliin, bigla-biglang nagdidesisyon. Nagugulat ka na lang, lumaki na yung problema at mahirap nang habulin dahil hindi tayo nakapagtiis-tiis ng konti na lang naman talaga. Hindi pa naihabol doon. Yung minsan biglang umuwi na for good, nagpaltik ang utak, di ba? Alam niyo, nung bago pa lang akong pastor, may ipinapakausap sa akin ng iba-ibang mga employer. Kausapin mo nga yung aking kasama sa bahay at parang kararating lang, gusto na agad umuwi. Naiiba ng perspective. Akala kasi ganun kadali. Pero pag naiayos din, ang ginagawa ko lang naman, pinapayuhan, ipapaling ko lang actually yung kanilang paningin sa kung saan makikita nila yung broader picture so that they can make good choices and make right decisions. Si Apostle Paul ay isang example sa atin. Yung kanyang buhay at ministry provides for us one of the most profound examples of being aware of the process. Niyakap niya yung proseso na yon. He knew he had a clear calling, which is to spread the gospel to the Gentiles. But his journey was marked by trials. Yung kanyang journey, it was marked by imprisonments and unexpected hardships. Hindi niya yun in-expect na siya ay bubugbugin, siya ay makukulong. Maraming mga dinaanang pagsubok, part ng process ni Apostle Paul. But despite this, Paul's writings consistently emphasize that the process of growth, yung suffering and learning, was essential to his spiritual maturity and fulfillment of God's purpose. Before his conversion, bago siya nakakilala kay Kristo Jesus, he was a fierce persecutor. Diba si Paul? Tinutuligsa niya ang mga Christians. But after encountering Jesus on the road to Damascus sa Acts chapter 9, his life took a completely new direction. Hindi madali ang naging journey ni Paul. He faced shipwrecks. Nawasak yung mga barko, minsan sinasakyan niya. Sabi ng Bible, siya ay pinagbubugbog. Siya ay kinulong. Ang dami niyang kalaban, but he learned to embrace each of these experiences as part of God's greater plan. Mahirap yung pagyakap, pagka nandun ka na sa pinaka mahirap na yugto ng buhay mo. Yung sinasabi lang ng ibang mga kaibigan mo, naintindihan kita, besh. Pero ang totoo, hindi ka naman talaga naiintindihan kasi hindi naman nila dinaanan ng mga dinaanan mo. Sabi sa Philippians chapter 3 ni Apostle Paul, verses 12 to 14, sabi niya, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal. Ibig sabihin, nasa process pa siya.
Wala pa siya dun sa goal niya. Pero ang sabi niya, I press on to take a hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Ang ganda nun sa wikang Tagalog. Ang sabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay-bagay na ito, mga inaasam niya. Hindi rin ako perpekto na, ang sabi niya, pero sinisikap, yun ang pinaka keyword roon, sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Sa kabila ng mga pinagdadaanan niya, niyakap niya, sinisikap niyang makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit siya tinawag ni Kristo Jesus. Kaya sabi niya, mga kapatid, hindi ko ipinagpapalagay na nakamit ko na ang mga ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, ang sabi ni Paul. Ano daw itong isang bagay na to? Narinig na ng marami sa inyo itong verse na ito. Pero sabi niya, isang bagay lang ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, sabi niya, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan. Nililimot niya, yun yung process. Alin, yung nakaraan. Part pala yun. Kahit may dinaanang masasakit, kahit may dinaanang kaguluhan, part ng process, yakapin mo, limutin mo na muna iyon. At sikapin mong marating ang layunin, yung goal mo, yung pangarap mo na nais mong makamit. Sabi niya, nagpupunyagi. Hindi na ginagamit yung word na yan ngayon, nagpupunyagi. Ibig sabihin, nagsusumikap siya. Ginagalingan niya. Wow! Yung patungo sa hangganan na makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa kanya ng Diyos. So what is Paul's focus? Paul's focus wasn't solely on the end goal. His focus is on the process of pressing forward. At alam ko maraming nanonood sa atin ngayon. Your focus is on the process of pressing forward kasi hindi pa naman talaga nakakamit yung pangarap. Andun ka pa, nagsisikap. Andun ka pa, sige, pray pa. Tiyaga-tiyaga, tiis-tiis, ginagalingan mo yung pakikipag, yung relationship with your family, kahit malayo, kahit di kayo nagkakaintindihan kung minsan. But you are pressing forward. Nagsusumikap na marating ang layuning nais na makamtan. Growing and learning in every circumstance. Part ang learning. Lagi dapat tayo may natututunan. He trusted that God would use every experience for His glory. So maybe the process God has chosen for you is not like the Apostle Paul's hardships. Magkakaiba tayo, hindi tayo kagaya ni Apostle Paul. Maaaring hindi tayo nabugbog, hindi ka nakulong sa gospel. Marahil walang umaaway sa'yo, lahat bati-bati kayo. Ang process ng dealing sa'yo ni Lord ay iba. Siguro ang process ng dealing sa'yo ni Lord, magpakita ng katsagaan sa trabaho, kahit mababa ang sweldo. Maaring napasukan mong mga amo o boss, hindi mababait, pero yun yung process. Pwede rin naman na hanggang ngayon nasa proseso ka sa paghihintay ng sagot sa mga pinapanalangin mo at kailangang mas pag-ibayuhin pa yung pagtitiwala sa Diyos. Process conscious, not just about the outcome. Kaya babantayan yung mga tugon. Ito pagtugon natin, yung pagsagot-sagot natin. Kasi hindi pa tapos si Lord sa atin. Patuloy pa niya tayong hinuhubog. Patuloy pa niya tayong dinadalisay sa apoy na parang ginto. Right? So, we want to be process conscious, not just the outcome. Yes, kasama yung end result, pero kasama yung process. Maingat tayong humahakbang. Sinasaalang-alang natin, kalkulado natin yung mga steps. Hindi tayo bara-bara. Nagpaplano kayo ng may New Year's resolution. Sige, paanong dating nito sa buhay ninyo? How does this look like in your life to achieve your goals and dreams? Eh di ba nga't may steps, may process? Doon tayo mag-focus. Ano ba sabihin, hindi ko pala kaya. O di bangon ulit. Yung proseso kasi hindi naman talaga madali. May endurance na sinasabi. Alright, so number 2, ano pang sinabi dito? Step out in faith. Itong new perspective is about stepping out in faith even when it's uncertain.
Parang hindi kasi masasabing may faith pagka sigurado ka eh. Ang faith na a-apply sa uncertainties, yung walang kasiguraduhan. Kaya sabi, kaya may faith ako dyan. Kasi hindi mo pa nakikita, pero pinaniniwalaan mo na. So, this one requires trust in something greater than what we can see or understand. Kailangan ito ng kakaibang pagtitiwala. Kasi pag umakbang ka ng may pananampalataya, walang kasiguraduhan, para ka nitong si Pedro na naglakad sa tubig. Alam mong ang paghakbang sa tubig, palubog eh. Diba? Walang kasiguraduhan doon. Ang kasigurado doon paglubog. Yun ang kasiguraduhan. Pero dahil sinabi ni Jesus, humakbang ka, ayan, nagre-require na ito ng kakaibang pananampalataya. So this faith often asks us to move forward despite fear. It asks us to move ahead one step at a time despite of all the uncertainties. So Peter's faith journey is a powerful example of stepping out in faith even when the path ahead is uncertain. Makikita natin yan sa Matthew chapter 14. As at first, Peter steps out of the boat, walking towards Jesus. Naalala niyo yun? Para lumakad siya, nakatuon ang kanyang mata, ang kanyang paningin kay Jesus. But when he starts to look at the wind, starts to look at the waves, syempre ramdam niya, malakas tong hangin na to ha. Malakas tong mga alon na to, kaya akong lamunin ito, di ba? Natural kasi yun, napatingin siya doon eh. Napapaling ang kanyang paningin doon sa mga obstacles. Then he begins to sink. But what did Peter do? Tingnan natin yun. Ang ginawa niya, he made a bold step. Kaduluduluhan, he still made a bold step. Eh kasi nga yung ibang nasa barko, sa bangka, wala ngang ginawa. At least, nung sinabi ni Jesus, lumakad ka, sabi niya, pwede po ba, Panginoon? Pwede po bang papuntahin niyo ako dyan? Na may pahintulot. Sabi, sige, pumunta ka rito. At alam ni Pedro, hindi yun normal na naglalakad sa tubig. Pero dahil pinanghawakan niya ang salita ng Diyos, yun ang susi doon. Faith. Panghahawakan mo ang salita ng Diyos, kaya you have the ability to step out in faith. Yun lang yun, wala nang iba. He made a bold move, but for a brief moment, he defied gravity and walked on water. But fear and doubt took hold when he focused on the circumstance rather than on the Savior. Kaya sabi niya sa Matthew, Lord, if it is you, sabi ni Peter, tell me to come to you on the water. Sabi niya, come. And Peter got down on the boat. He came towards Jesus. So, this story reminds us that stepping out in faith often involves uncertainty. Nag-abroad ang marami sa inyo, hindi niyo naman talaga alam kung ano ang meron sa kabilang bansa. Walang nakapaghanda sa atin. Kung ito'y bagong bansa, lahat yan ay walang kasiguraduhang mga galawan. Pero binabagtas nating lahat, hindi ba? Araw-araw. Kinakapa natin. Ano bang klaseng gastusan meron sa ibang bansa? Paano bang hulog ang gagawin sa mga nautang? Paano bang gagawing padala na magkakasya para sa lahat? At the same time, kumakain ka pa rin naman ng masasarap kahit papaano. You know, the key is not to focus on the waves or the circumstance. Yun yung mga pangyayari sa buhay, but on Jesus. Step out in faith. Marami tayong gagawing paglakad sa pananampalataya this year. It's not going to be an easy year. We just have to become stronger Christians. Exercise your faith. Make that bold move, bold step to really trust the Lord Jesus' words. It is His words that will manifest. Alam nyo, marami ang mga nagtitiwala sa kanilang trabaho, yung kanilang boss mabait. Pag nawala na ng trabaho, kanino ka magtitiwala? Kaya kahit may trabaho ka, maganda sweldo mo, maayos ang pamilya mo, ang source mo ay hindi si boss on this earth.
Ang source natin, ang Diyos. Gusto niya, siya pa rin yung nagpapadala ng karne nung panahon ng taggutom kay Elijah. Nais niyang ipakita sa atin bilang Ama na siya pa rin yung nagtutustos ng mga supernatural ways. Ano mang mangyari nitong taon na ito, God is our provider. We have to step out in faith even when it's uncertain. Na yung banta ng tatanggalan ka ng trabaho, tapos talagang nasampulan ka, ikaw talaga yung natanggal sa trabaho. Trust God. Step out in faith and believe Him. Huwag kang humulagpos. Huwag kang kumalas. Amen. Even when we waver, o nangangatog tayo, natatakot tayo, nag-aalala tayo, He is there to save us. Ganong kabuti ang Diyos. Pero isang bagay na hindi nagagalak ang Diyos pag ang isang tao ay walang pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Kaya if He looks at us, He expects us to walk in faith, not by sight. Dahil maraming makikita ang mga mata ng mga imposible, but faith looks at the impossible. Hallelujah. And you know, as I ponder on all the past years in journey ko kay Lord, I have seen countless miracles. I have seen things happen in the supernatural. Hindi kayang explain ng tao, pero nangyayari. At lagi kong pangahawakan yan, na marami pang mga bagay ang kaya ipakita ng Diyos sa buhay mo. Hinahamon ko kayong lahat. Make that bold move to really give your life to the Lord Jesus Christ and surrender everything. Huwag mo nang pagtiwalaan na, naku, maayos ang buhay ko, hindi ko kailangan si Lord. Kakailanganin mo si Lord. I'm telling you this. You cannot save yourself. You cannot sustain your family. It is the Lord who gives you power to have wealth. At hindi mo yun dapat ipagmalaki na sarili mong kakayahan. Amen? Praise the Lord. So step out in faith, maging process conscious tayo rather than outcome. And another point I want to share with you is be present in the moment. Ano ibig sabihin nito? Be present in the moment. Trusting God's timing. It's about focusing on what's happening right in front of you. It's about seizing the hour, seizing the opportunity. Hindi ka nagpapatumpik-tumpik, sinakyan mo yung oportunidad na dumating sa harapan mo. Seizing the moment, whether it's a conversation. Hindi lumilipad ang isip mo kung saan-saan. Meron kang kausap, sinasamantala mo yung kausap mo, then may napupulot ka roon. Whether it be an experience or even a challenge. You're seizing the moment. You make yourself present. Sinasamantala at baka hindi na maulit yung mga pagkakataon na yun na nasa harapan nyo. Makalagpas ng hindi mo na mamalayan. That's why being present means a lot. Kasi minsan may dinala na si Lord sa'yo na tao, lumagpas dahil ang isip mo nasa tanghalian. Ang isip mo nandun sa pagpapadala. God sent different ones in my life, but I made myself available. I was there. I was present at that very moment that God sends them. And they are all a blessing in my life and in the ministry. It's about being present. Hindi na maraming mga excuses. Being present requires intentionality. Nagbibihis ka, mag-make-up ka, kasi maalang naman mukha kang busangot pagka nakaharap ka doon sa, yun na pala yung, sa iba sa inyo, yun na pala yung mapapangasawa ninyo, mukha pa kayong busangot, ganyan. Sige, tawa-tawa muna kayo dyan. It's choosing to slow down kung minsan, hindi yung parang abala-abala. Ay, busy-busy kami, marami kami ginagawa. Eh, din lumagpas na. You were not present at that moment na kailangan ka ng Diyos doon. You know, only wise and discerning people can catch this, what I'm saying. But those who love pleasure, those who love fun and excitement, they miss so many life-changing occasions sa buhay nila. Kasi nakafocus sila doon sa kung ano yung masaya, kung ano yung... God wants us to be present at that moment. Si Mary, ganon.
Di ba? Yung storya ni Mary at saka ni Martha. Mary, the sister of Martha, provides an example by living yung sa present and trusting siya kay Lord. When Jesus visited their home, binisita sila ni Jesus, anong ginawa ni Mary? Naku, uupo ako rito sa paanan ni Jesus. Hindi ako gagawa ng kung ano-anong mga pagwawalis dyan, paghiwa-hiwa ng kung ano-anong mga sahog at pakainin si Jesus. Pagkakataon ko na ito, andito si Jesus. Makikinig ako sa kanyang katuruan, ang sabi ni Mary. While Martha, bisi-bisihan, wala namang masamang gusto niyang, siguro kasi ang strength ni Martha, hospitable talaga siya eh. Pero ang kinomend, ang ipinagmalaki ni Jesus ay si Mary. Martha busied herself with preparations. Martha was frustrated by Mary's lack of activity. Sabi niya, si Mary naman, nandito na si Jesus, hindi pa ako tulungan para dumali na tong mga niluluto ko na to. But Jesus gently rebuked her kasi nakita niya frustrated na si Martha. Ang sabi niya kay Martha, Mary had chosen the better part. And what was the better part? Yung being there at the moment, being present when Jesus was there. Alam niyo, minsan sa simbahan din, di ba? Yung mga nagkakantahan tayo, andun ang presensya ni Lord, ang dahil mong tinitext. You are there, but you are not present at the moment when Jesus showed vision. Iba ang nakakatch. Dapat sa'yo yun. Pero ang dahil mong iniisip, di lumagpas sa'yo. Kaya nga may mga talata na minsan, the Lord is already visiting, and you did not even know that He's there. You were not present mentally. You were not present emotionally. Pag andyan tayo sa worship, all in. Hallelujah. Pagka may dinadala si Lord na tao sa atin, all in, nakikinig ako, Lord. Anong sinasabi mo sa buhay ko? Uupo ako sa paanan. Pakikinggan ko at baka may life-changing. Ito na yung breakthrough hinihintay ko. Baka may masabi itong breakthrough ko sa buhay na may gumaan sa dibdib mo, may na-lift na mga bigatin sa balikat mo. You know, these are different occasions. Be present at the moment. Yan ang new perspective. Hindi nga kasi itong pangkaraniwan eh. Ang pangkaraniwan sa atin, istima-istima, abala-abala, hiwa-hiwa. Sige, luto-luto. Maganda yun lahat. May panahon para doon. I'm not saying that those are bad. I love to cook. I love kitchen. Gusto ko doon ako pag nagdatingan na sila, kahit wala akong kausap sa kusina, gusto ko ipaghanda sila ng masisiyahan sila sa kakainin nila. But it's different when God is already, showing in His presence. Pag may worship, hindi ko naiisipin ipagluto sila ng prata sa kusina. Kahit na magkainan kami sa labas na. Hindi na yun panahon ng mag-iistima ka pa na magluluto ng kung ano-ano. Because there were times, may prayer meeting sa bahay. Hindi priority yung kainan. Ang priority yung panalangin. Being present at the moment is a new perspective that if we cling to that, marami sa inyong makakatanggap ng breakthrough sa buhay. Amen. Praise the Lord. So Mary's choice to sit and listen to Jesus demonstrated her understanding of the importance of being present. She trusted that in the moment, God was doing something more important than any immediate task. She embraced the opportunity to be with Jesus rather than rushing to the next thing. Kaya sabi niya, you are worried, Martha, about Mary, upset about many things, but few things are needed. Ano daw yung few things na yon? Or only one thing, sabi niya. Indeed, only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Let us be present and choose something that will not be taken away from us. Anything that will not be taken away from us has an eternal value kasi madadala natin yun hanggang kunin na tayo ni Lord. So in the midst of a busy world, Mary's example calls us to embrace the present moment. Yung God's timing pinagtiwalaan mo is
It's perfect all the time, and that spending time in His presence is never wasted. Walang tapon pag nag-spend ka ng time sa presensya ng Diyos. And last point is, trust in God's grace, not your own strength. Huwag ka na magyabang na malakas ka, may mga muscle ka, ay, nako, nag-gym ng gym. Pero ang spirito mo mahina. Trust in God's grace. Yan ang perspective na gusto kong makita natin. Hindi tayo nakafocus doon sa, ay, mahaba pang ibubuhay ko, tsaka na ako maglilingkod kay Lord. Hindi na doon. Magtiwala ka sa grasya ng Diyos. Kagaya si Paul, sabi niya, kahit may thorn in the flesh, sabi niya, oh. But yung life, it gives us a profound lesson ng trusting sa grace ni Lord. Sa 2 Corinthians, sabi niya dito, a persistent struggle or affliction that he prayed for God to remove. Sabi niya, tanggalin mo na lang ito, Lord. Ang sakit-sakit. Thorn in the flesh is a figurative statement. Pwede rin niyang yung kanyang sakit sa mata. May nagsasabing mga scholar, may problema si Paul sa mata niya. Pwede rin yung thorn in the flesh, like really a demon buffeting him. Talagang siya ay inaabala talaga nitong mga demonyong ito. But God's response was not to take away the pain. Di ba sana na lang sabihin, Lord, sige, ililift ko na. Kagaya nung sinabi ni PB kanina na, Lord, I'm pressing in, no, na mawala na yung long-standing sickness na hindi na siya nagme-maintain ng gamot. Parang si Pablo, the Lord did not choose to take away the pain, but to remind Paul that His grace is sufficient. His grace will always be more than enough. Paul's physical or spiritual affliction was something he did not understand. At marami sa inyo, hindi nyo rin maintindihan ano ba yung mga pinagdadaanan ninyo. Bakit ba kahit anong pray, andun pa rin? Masakit, may sakit, hindi pa rin na-deliver from all this sickness, long-standing sickness. But Paul, he learned to trust that God's grace was enough. In his weakness, God's power was made perfect. So Paul's experience teaches us that God doesn't always remove our challenges. Hindi laging tinatanggal yung mga balakid o yung mga harang, adlang. But He sustains us through them. Di ba? Hindi naman agad nagbago ang mga asawa ninyo. Whether it be babaeng asawa o lalaking asawa, hindi naman agad nagbago, but God gives you the grace. You are being sustained by His grace. Andiyan ka pa hanggang ngayon. Mahal na mahal mo pa rin. Naglilingkod ka pa rin. Sa kabila ng pagbabati ko sa iyo, nananatili ka hanggang ngayon. 2 Corinthians chapter 12, verse 9, sabi diyan, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast, ang sabi ni Paul, all the more gladly of my weaknesses. Ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Wow! Lubusang nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos kapag ikay mahina. Kaya sabi niya, buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Don't lose hope. Don't lose faith kung ikaw ay may kahinaan. Sabi ni Lord, my grace will sustain you. And as I put this to a close, I want to encourage all of you. You know, this year, sa buong taon na to, whatever happens, whatever situation that we are facing, like Paul, trusting that God is shaping us through each experience. Katulad ni Pedro, stepping out in faith even when we cannot see the whole path ahead. Just step in faith. Si Mary, learning to be present and trust God's perfect timing. Si Paul, resting in God's grace, knowing that His strength is made perfect in our weaknesses. So let's not just strive to do more, but to be more. Ano yung to be more? More trusting sa Diyos. More faithful. More reliant on God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. I know some of you are carrying heaviness in your heart, and God is saying, come, avail of my grace tonight.
Focus on yung process. Be patient. Hallelujah. Hindi mo pa nakikita ang sagot, pero it's okay. Press forward. Forget the things that are behind you. Forgetting all things that are in the past. Kalimutan mo na yon. Look to God in faith. Lord Jesus, I pray for all of them who are watching right now. Lord, samahan mo kaming patuloy ngayong taon, and I believe, Lord Jesus, that many will receive the grace as they go through the process. As they face different challenges, there's available strength for each one of us. Thank you, Lord. You are a good God. You're causing us to step by faith every single day, and we will see the victory that is for us. Our portion is awaiting us, and it's a glorious portion. Thank you, Lord. I bless each one of them who are watching right now. Kahit replay ang pinapanood mo, after a day maybe, the Lord meet you wherever you are. The Lord reach out to you, and may you feel His presence embracing you kahit saan ka man naroon, kahit saan bansa ka nanonood. Tanggapin mo ang biyaya ng Diyos. Makakayanan mong lahat. You will overcome. Hallelujah. Walang bagay na hindi ka mapagtatagumpayan. Embrace the process. Rejoice in the Lord. Give thanks always. And pray without ceasing. Hallelujah. Magkita-kita po ulit tayo next week sa atin pong next part ng ating series ng He Makes All Things New. I love you. Happy New Year. Mwah!